Paano magsimula sa budgeting? Gamit ang 50-30-20 rule sa panahon ngayon, mataas ang presyo ng bilihin, pataas ng pataas ang renta, tumataas ang kuryente, at hindi tiyak ang ekonomiya. Maraming Pilipino ang nagtatanong, paano ba talaga masisimulan ang tamang pagbabudget? Sa gitna ng kaguluhang ito, mahalagang bumalik sa pinaka-basic na prinsipyo ng personal finance. At isa sa mga pinaka-simple, pinaka-epektibo, at pinaka-sustainable na paraan ay ang 50-30-20 rule. Hindi mo kailangan maging accountant. Hindi mo kailangan maging math genius. Ang kailangan mo lang ay disiplina, malinaw na priorities, o tamang sistema. Sa dokumentaryong ito, ilalakad kita step by step para magsimula sa budgeting gamit ang 50-30-20 rule. Mula sa pag-unawa ng konsepto hanggat sa tunay na pag-apply nito sa araw-araw. Ano ang 50-30-20 rule? Ang 50-30-20 rule ay isang simpleng paraan ng paghahati ng kita o sahod. Hinahati mo ang iyong income sa tatlong kategorya. 50% needs, mga kailangan. Ito ang mga gastusin na hindi mo pwedeng tanggalin. Renta o upa kuryente, tubig, internet, pagkain, pamasahe, gamot, insurance. Basic expenses ng pamilya. Minimum payment ng utang 30%, wants, mga luho o kagustuhan. Ito ang hindi mo ikamamatay kapag wala pero nagpapasaya at nagpapagaan sa buhay. Kape sa labas, pagkain sa restaurant, shopping, streaming, subscriptions, bakasyon, gadgets, hobby items, 20%, savings and debt repayment. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Emergency fund investments, long-term savings, extra payments sa utang, retirement fund, kung meron. Sa madaling salita, 50% para mabuhay, 30% para sumaya, 20% para umasenso. Simple but powerful. Bakit ito epektibo sa napakaraming tao? Flexible bagay sa estudyante, empleyado, freelancer, OFW o negosyante. Hindi komplikado. Isang tingin mo pa lang, alam mo kung lumalagpas ka na sa budget. Balanced. Hindi puro ipon ka lang lagi. Binibigyan ka rin ng gastos para sa sarili. Long-term habit forming. Kung masanay ka sa ganitong sistema, kahit lumaki pa ang kita mo, healthy ang financial lifestyle mo. Realistic para sa mga Pilipino. Hindi ito extreme tulad ng no-spend challenge, kaya mas madaling sundin. Bago ka mag-umpisa, alamin ang iyong real income. Hindi ka makakapag-budget kung hindi mo alam kung magkano talaga ang pumapasok. Step 1. Alamin ang take-home pay. Kapag sinahod mo ang 30,000 per month pero may kaltas ang SSS, PhilHealth, Pag-ibig, tax, etc. Ang totoo mong hawak ay baka 24,000 to 26,000 on lamang. Doon ka magbabudget. Step 2. Isama ang irregular income. Kung meron kang side hustle, overtime, commission, online selling tips, ilista lahat pero gamitin lang bilang bonus, hindi regular fund. Step 3. Gumawa ng isang fixed number. Halimbawa, total take-home mo monthly is euros of puny 5,000. Ito ang base mo sa 50-30-20. Gamit ang example na 25,000 dollars na take-home income, 50% needs equals P12,500 dollars. Dito kukunin ang renta, 5,000 motion pagkain, 4,000 mas kuryente, 1,500 na tubig, 300 internet, P1,000 pamasahe, 700 total, iwa P12,500 pasok sa budget. 30% wants equals $7,500. Pwede pang ilaan sa kape at eating out. Ipon 500 movies, entertainment, P1,000 shopping, P2,000 load at small luxuries, P1,000 travel savings, P2,000 powers total $7,500. 20% savings equals P5,000. Ito ang magiging emergency fund investment, extra loan payment, future goals, retirement fund. Sa tingin mo maliit, pero ito ang pinakamahalaga sa lahat. Marami ang magtatanong, paano kung ang needs ko ay lagpas sa 50%? Ito ang pinaka-common na problema ng isang nagsisimula. At ang sagot ay, normal lang yan. Hindi ibig sabihin na mali ang sistema. Ibig sabihin lang ay kailangan ng adjustments. Unti-unti, hindi biglaan. Narito ang ilang realistic na solusyon. 1. I-downgrade ang gastos na pwedeng i-downgrade. Kung ang renta mo ay sobrang laki at kumakain ng 40-50% ng sahod mo, dapat mong suriin.
Pwede bang lumipat sa mas maliit? Maghanap ng roommate? Humanap ng lugar na mas malapit sa trabaho? Hindi madali, pero long-term financial relief ito. 2. Unahin ang survival bago ang wants. Kapag kailangan mong pumili, needs muna kahit zero ang wants. Hindi ka mawawala kapag hindi ka nagkape sa labas, pero mawawala ka kung walang pambayad sa kuryente at pagkain. 3. Ayusin ang debts. Kung malaki ang utang mo, baka kailangan mong ilipat ito sa 50% temporarily. Pero dapat, bawasan ang wants, dagdagan ang 20% para unti-unting mabayaran. 4. Gumawa ng transitional version, pwede mong gawing 60-20-20, 70-20, 10, 50-40-10. Habang unti-unting inaabot ang goal na 50-30-20. Hindi kailangan perfect agad. Ano ang mga karaniwang mali ng mga nag-uumpisa sa budgeting? 1. Hindi sinusulat ang expenses. Yung hindi sinusulat, hindi mo makikita. At ang hindi mo nakikita, hindi mo makokontrol. 2. Ginagastos ang natira bago mag-ipon. Kapag nauuna ang luho, nauubos ang ipon. 3. Walang emergency fund. Isang malakas na ulan lang o bigla ang sakit, bagsak ang budget. 4. Feeling reward ko to dahil pagod ako. Totoo naman, pero hindi pwede araw-araw. 5. Walang kategorya ang gastos. Kung halo-halo, hindi mo alam kung saan ka lumalagpas. 6. Mas malaki ang wants kaysa needs. Ito ang pinaka-danger zone ng kabataan ngayon. Paano gawing mas madali ang 50-30-20 rule? 1. Gumamit ng envelope system. May 3 envelope, needs, wants, savings. Kapag ubos ang laman, tapos na ang budget mo. 2. Gumamit ng digital wallets. Pwede kang gumawa ng GCash, needs, Maya, wants, savings account, savings. Separate accounts, equals mas malinaw. 3. Gumamit ng apps, Money Manager, Spendy, Notion templates, Google Sheets, Excel templates, simpleng notes app. Hindi kailangan magastos. Ang kailangan ay consistent. 4. Gumawa ng automatic savings, automatic transfer every payday. Hindi mo man lang mararamdaman, pero lumalaki ang ipon mo. 5. Limitahan ang impulsive buying, golden rule. Bro, kung hindi mo kailangan ngayon, hindi mo kailangan. 6. Meal planning. Madalas sa pagkain lumalaki ang gastos. Step by step para masimulan agad. Step 1. Alamin ang tunay mong income, take-home pay ang base, hindi gross and salary. Step 2. Ilista ang lahat ng gastos mo sa isang buwan, huwag dayain ang sarili. Step 3. I-classify ang bawat gastos. Needs, wants, savings. Step 4. Ihati ang sahod sa 50-30-20. Gamit ang calculator. Simple math lang. Step 5. Gawa ng envelopes o digital categories para hindi nagkahalo-halo. Step 6. Gumawa ng weekly limit para hindi ubusin sa unang linggo. Step 7. Sticking to the plan. Ito ang pinakamahirap pero pinakamahalaga. Realistic na example ng isang mag-asawa. Take-home combined income, 40,000 needs equals P20,000 renta. 6,000 pagkain, 6,000 utilities, 3,000 pamasahe, 1,500. Healthcare, 500 utang, 2,000 wants equals P12,000. So family date, P3,000 shopping, P3,000 subscriptions, P1,000 travel fund, P3,000 special occasions, P2,000 savings equals P8,000 emergency fund, P3,000 town, education fund, P2,000 investments, P2,000 extra loan repayment, P1,000. Resulta, may masayang buhay, may ipon, at may seguridad. Ano ang mga long-term benefits ng 50-30-20 rule? 1. May malinaw na direksyon ang pera mo, hindi naliligaw. 2. May peace of mind. Kahit may dumating na problema, hindi ka agad gigiba. 3. Mas kontrolado ang buhay, hindi ka hinahabol ng bills. 4. Mas madaling magplano para sa kinabukasan. Kaya mong mag-ipon para sa bahay, negosyo, retirement, education, travel. 5. Unti-unting nawawala ang utang dahil may disiplina. 6. Lumalaki ang savings at investments. Ito ang tunay na susi sa pag-asenso. Ang 50-30-20 rule ay gabayan. Amanay na ang ibaw man, hindi batas. Pwede mong i-adjust depende sa sitwasyon mo.
Pero ang pinaka-core idea nito ay ang pera mo dapat ay may direksyon, hindi basta dumadaan lang sa kamay mo. Sa panahon ng financial uncertainty, ang pinakamalaking kalaban ay hindi inflation. Hindi mahal na bilihin, hindi maliit na sahod. Ang pinakamalaking kalaban ay kawalan ng sistema. Kung matututunan mo ang tamang pag-budget ngayon, makakagawa ka ng buhay na may ipon, may seguridad, may freedom, may disenteng kinabukasan. At ang simula niyan ay isang simpleng rule, 50 para mabuhay, 30 para sumaya, 20 para umasenso.